Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At bukod po sa radyo, abay kami rin po ay present sa inyong mga telebisyon sa ating almost 5 million na subscribers po ng Signal. Alam niyo naman po pag Signal, makarating ka man ng Tawi-Tawi, Kalayaan Group of Islands, lahat po sila dyan. Signal subscribers. Hello po sa inyo. Kami po ay present na sa inyong Channel 19, sa True TV Channel 19. At maliban po sa radyo at telebisyon, present din kami syempre sa inyong socials. Kami po ay nasa Facebook at YouTube. I-search nyo lamang po ang True Network PH. Kahapon mga kapatid, dengue po ang usapan natin, hindi po ba? May outbreak niyan sa Quezon City kung saan 10, actually 11 na po. 11 ang naitalang nasawi. At posible pa raw na may 8 lugar pa sa bansa ang magdeklara ng dengue outbreak. Ang sinasabi po ng DOH ay there are 9 areas po na talagang sumipa yung bilang po ng kanilang dengue cases. Kaya lamang po ay depende po yan sa LGU. Sila po ang pwedeng magdeklara niyan. Hindi po pwede daw banggitin ng DOH. Nanguna na po dyan ang Quezon City at sabi nga po kahapon ay not to create scare, pero magbigay warning po, paalala, abiso sa mga kapatid natin na tumataas ang kaso ng dengue at this is something po talaga na pag tayo naman din ay na-ospital, masakit din po sa bulsa and mas masakit kung pong late na natin madadala ang ating mahal sa buhay sa ospital at mauwi po sa pagkamatay. Kadalasan po ang tinatamaan nito mga bata. Again, ingatan po natin ang ating mga anak. Kapag usaping sakit gaya po nito, hindi lamang po sakit sa katawan nga ang ating iniisip, kundi sakit po sa bulsa, gastusin. Ano po mga kapatid? Kaya malaking tulong po dito ang state insurer na PhilHealth. Malaking bagay yung may mabawas man lang po sa mga bayarin sa ospital. At ngayong may bagong upo po na presidente ng PhilHealth, I don't know how much pressure he has on his shoulders. Ano po mga kapatid? Ano-ano nga ba ang maaasahan natin ngayong taon? May tataas bang health coverage? Alamin po natin maya-maya lamang. Alam nyo, madalas several years back, maybe almost a decade ago, pag sinasabing, bayad kayo ng PhilHealth, ang pag ikaw ay isang empleyado, wala kang choice, automatic po yan, diba? Kami po, kagaya tayong mga volunteers, yung membership po natin, or mga talents katulad po namin, niisip ko noon, ba't ako magbabayad pa ng PhilHealth? Wala naman ako nahihita sa PhilHealth. Pag na-hospital ako, ay kakapiraso ko, konti lang naman yung mababawas. Magbabayad na lang ako or kukuha na lang ako ng health card na kahit binabayaran ko, alam kong malaki yung mababawas. Pero habang tumatagal po, nakita natin talagang may improvement naman po. The packages that they have created, malaking tulong na pong naibabawas. Naalala ko dun sa kapatid ko, alam niyo po yan, sa aking mga followers po, my special brother na si Emil, there was at one point, talagang gusto kong malaglag sa upuan for 2 weeks. Inabot po talaga ng malaki po yung bill. And na-appreciate ko doon. Bilang pong isang PWD po siya, ay lifetime member po siya ng PhilHealth. Parang katulad po ng mga senior citizen natin. Baka po hindi nyo alam, lifetime member na po kayo. Kumbaga, hindi po kayo kailangan nagbabayad na ng inyong monthly once you reach na mag-senior. So nakita ko po yung dahil pneumonia, yung tumama po sa kapatid ko, nakita ko yung nabawas po
sa bill po namin. And doon po nakakahingi po tayo ng tulong sa DSWD or sa ibang yung mga guarantee letter. The thing with guarantee letter, hindi po kasama doon yung professional fee, 'di ba? So titingnan natin sa PhilHealth, magkano bang sasaluhin ng PhilHealth pagdating sa professional fee. Yun po yung mga concerns natin. But then again, nakita po natin yung effort nila na gumawa ng packages para po mas malaki yung ma-cover nila. At yun naman din yung dapat na gustuhin natin, 'di ba? Gusto po natin na talagang masasandalan po natin sila. Okay, ang ating question of the day mga kapatid, anong PhilHealth coverage ang dapat pang taasan? Or ano yung mga concern nyo bilang PhilHealth members? Ipaparating po natin yan sa pamunuan po ng PhilHealth and at least madinig nila and maybe it's something that they could consider once they get to the table po and discuss kung paano pa mas mapapaganda ang services po ng PhilHealth. Pero aminin po natin, marami din ako na-discover ko every time I would have them na marami pong programs at packages at ino-offer po na benefits ang PhilHealth na hindi ko alam bilang PhilHealth member. At I'm sure ganun din po kayo. Kagaya ng konsulta na bago, konsulta package. Isa po yan sa gusto nating pag-usapan. Kasi prevention ang pinag-uusapan po dito. Kung may gusto po kayong i-share sa amin, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Maaari po kayong mag-post sa ating FB page. Or kung gusto nyo po talagang magtanong ng diretsyo, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Mga kapatid, simulan po natin ang ating talakayan. Kasama po natin dito sa studio. Talagang tinrabaho po namin at kami po'y nagagalak na nagkaroon po siya ng oras po para sa atin. Kilalanin natin siya. Alamin natin, kung sabi ko nga, how much pressure meron siya sa kanyang bagong posisyon. Dahil hindi po natin mayaalis, 'di ba? Ang lahat po tayo ay PhilHealth members na titingnan natin, babantayan natin, ano nga ba, paano ba mapapaganda pa yung mga benefits na nakukuha po natin bilang PhilHealth member. Kasama po natin dito sa studio ang bagong PhilHealth President, Dr. Edwin Mercado. Hi, Doc. Thank you. Thank you for your time. Thank you for making time po. Magandang hapon, Cheryl, at sa lahat ng ating tagapakinig. At ako'y nagagalak din at binigyan mo ako ng pagkakataon para maipaliwanag din naman yung mga ginagawa naming hakbang para mas mapaigting at mapabuti itong coverage ng PhilHealth para sa ating mga miyembro. Mga kapatid, kilalanin natin ng kaunti si Dr. Mercado. Alam niyo ho bang US-trained orthopedic surgeon po siya. Natapos po ang kanyang Doctor of Medicine degree sa UP noong 1987. May master's po siya sa Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School noong 2023. Mayroon pong Executive Master's degree in Healthcare Administration mula po sa University of North Carolina. 35 years in hospital management. Vice Chairman po ng Mercado General Hospital, Qualimed Health Network since March 2021. Ilan lamang po yan sa credentials ng ating bagong PhilHealth President. So, ayan po, tanong po, konti lamang po bago kayo naupo. Paano po kayo napili? Do you know the President personally, the family? Paano po in-offer sa inyo yung bagong posisyon bilang PhilHealth President, Dr. Mercado? Cheryl, ang alam ko, matagal nang naghahanap ng potentialing candidate dahil alam naman natin na maraming mga pagsubok na hinaharap ang PhilHealth. So ako ay hindi naman talagang nag-apply. Nung nakaraang taon, maaring nag-submit ako ng application as a board member. Pero siguro yung aking katangian na isang manggagamot na clinician, sabi nga nila ako daw yung unang clinician na presidente ng PhilHealth. Isang doktor na talagang na experience kung paano naghihirap ang pasyente. Plus administrator pa nga dahil ako'y nakapagpatakbo ng isang chain of hospitals na ngayon naman pinasa ko na sa isang mas malaking kumpanya. So ako po ay hindi na
shareholder, ako po ay hindi na involved. Tapos po ako ay nag-decide na mag-focus ngayon sa public health policies, kaya po ako bumalik sa US para po mag-aral. At nung pagbalik ko nga po, nag-una muna akong nagbigay ng advocacy work sa Zwillig Family Foundation. At tumulong din ako dun sa ibang mga probinsya na nagsasagawa ngayon ng kanilang reforma ayon sa Universal Healthcare Law. So yun po yung aking background. Baka po nakita na unique yung aking qualities na isang clinician, isang public health advocate, at isang researcher. Dr. Mercado, even po yung mga dinatnan nyo na po sa PhilHealth, sila na po nagsabi na you are really qualified. So pag Salamat naman. naririnig nyo pong qualified kayo, talagang pinagbasihan po ang inyong credentials, mayroon bang pressure? Especially, I'm sure you're aware, doon po sa mga issues na kinakaharap po ng PhilHealth bago pa po na offer sa inyo yung posisyon. Nababalitaan nyo po yan for sure. Tama, Cheryl, kasi nga bago ko tinanggap tong posisyon na to, santong dasalan ang ginawa ko. At talaga namang ito ay isang advocacy na pinili kong tanggapin. Kasi yung pag nagawa mo naman, yung gratification na nakukuha mo ay sapat naman para i-overcome yung mga challenges at pagod na hinaharap ko ngayon. Hopefully, meron na tayong maramdaman na resulta at yung puna ng ating mga miyembro na masaya at ay enough gratification na yun. Doon po sa inyong credentials, sa inyong experience in running the hospital and being a clinician, ay paano nyo po yan gagamitin sa PhilHealth? Ano po yung nakikita nyong ma-advantage po ninyo na kaya ko to? Challenging pero alam ko kaya ko to. Kasi nga may goodwill akong na-develop with mga providers. So, yung provider hati ho yan doon sa mga hospital at mga clinics at mga doktor. So may kredibilidad po siguro akong makipag-usap sa kanila na sabihing bibilisan namin ang proseso para kayo agaran mabayaran, palalawigin namin yung benepisyo ayon nga po sa direktibang binigay sa atin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, at kung pwede naman ay i-pass on natin itong mga additional benefit para sa pasyente at mabawasan yung kanilang inilalabas sa sarili nilang bulsa. Wala ho tayo kasing batas na naglilimita o nagkakap ng professional fees ng mga doktor, lalo po sa pribado. So ito po yung malaking hamon at pakiusapan po talaga. At ang tawag ko nga po ay self-policing. Parang among themselves, kung kayo po ay mga siruhano ng buto, like me, I'm an orthopedic surgeon, among yourselves, mag-self-policing po muna tayo. At yun naman po mga benepisyong naibibigay ng PhilHealth, medyo ialwas natin dun sa bigating dinadala ng ating mga pasyente. Doon po sa almost, wala pa po kayo isang buwan Wala na pa. nakaupo, Doc. May mga discoveries po ba, nakita nyo na po ba, teka, ito pala yung pinakamalaking hamon para sa akin or pinakamalaking kinakaharap na problema or issue ng PhilHealth na kailangang ayusin? Ano po yun? Napakarami po, pero kung i-rate po natin ang ranking, yung una po ay yung digital process o yung pag-computerize po ng buong sistema. So marami po kasing iba't ibang kung tawagin ay legacy modules, yung mga na-develop na through the years. 69 po yan. So Okay. para po mag-usap-usap yan, marami ho kaming babaguhin at para po mapabilis nga yung proseso ng pag-file ng claims, mas mapadali at mabawasan po yung mga tinatawag na denied claims o return to hospital. Kaakibat po noon magbabago din po yung aming mga rules. Kasi pag binago po yung rules, mababago din po yung form follows function, mababago din po yung proseso. At isasaayon po natin yung IT program. So yun po yung una, define po yung processes at i-ayon po yung proseso ng IT program. I-ayon po yung IT program. Yun po yung tingin ko number 1 po. Alright. At dito po ba maiiwasan na rin yung mga
ano bang term nila doon? Yung, 'di ba, yung wala naman talagang ghost patients, paano ba 'yan? Yung mga hindi naman talaga dapat kini-claim pero fina-file ng hospital, may mga ganun daw po na nangyayari. I'm not saying nangyayari sa lahat ng ospital, pero nalulugi doon ang PhilHealth eh, 'di ba? Tama ba yung mga hinihingi, yung binibill nila sa PhilHealth? Paano po yun mas mapapabilis at masisigurong malinis talaga? Nako, talamak po 'yan kahit sa Amerika. Kaya po milyon-milyon po ang nawawala sa mga ganyang fraudulent claims kung tawagin. At marami pong paraan 'yan. Sabi niyo nga po, ghost patients. Yung iba po ay yung tinatawag na upcoding na ubusipon lang pero palalabas severe pneumonia. Yes, Meron yes. pong mga unindicated surgeries. So yun po ay again self-policing po muna. Pero in the long term po, talaga pong balak namin gumamit na ng AI. Yung AI po ang magbibigay po ng senyales na kakaiba o hindi match yung datang binibigay doon sa diagnosis at saka yung procedure na ginawa at magre-red flag na po yan. At doon po namin yan iimbestigahan. So isa rin po yan sa ipatutupad niyo sa balak niyo po during your term. Yes Na po. gagawin po talaga. Opo. How soon niyo po gusto yung top 2 po na yan, yung sa AI and then the digitalization? Mararamdaman ba natin na mayroong changes within the year? Kaso wala po kayong budget. Paano po? Meron naman po at Ay, na inilaan po ang nilaan for pamahalaan this. sa national budget. Opo. Yes. So tutuhugin ko na lang po yung dalawa niyong katanungan. Ano po? Yung una po ay kung may sapat na kakayanan ang PhilHealth ngayon para ipasatupad itong mga plano naming pagbabago. Ang sagot po ay opo. Pero nais ko lang po ipahatid sa ating mga manunood na ang wala pong bansa na meron po talagang sobra-sobra at sapat na resources to fund healthcare. Para pong yan ay finite o may hangganan. At yan po ipaghahati-hatian pa po ng iba-ibang sangay ng ating gobyerno. So ang una po namin gagawin ay tukuyin po yung mga sakit kung saan po pinaka-prevalent o malimit at pinakamalaki yung out-of-pocket expense. At yun po muna yung aming tutugunan. So yung naman pong natitirang iba ay talaga po mag-a-adjust kami ng significant para nga po ang out-of-pocket component na ngayon po tinatayang nasa 45% to 47% of total healthcare spend. Yung kabuuan na pong gastusin ng ating bansa para sa pangkalusugan ay mababa po ng 25% po yung out-of-pocket component. At yun po ay yung for mature economies, yun po ang kalimitan pong lumalabas na datos. 25% of total healthcare spend is from out-of-pocket. So pagtutulong-tulungan po natin, ang sources naman po ng fund ay hindi lang PhilHealth, nandyan din po yung DOH, nandyan po yung mga programang ng gobyerno like MAIP, Malasakit, DSWD, PCSO. Pero ang habol po namin, significantly, PhilHealth po muna yung unang magko-cover. Yung iba po top off, lalo na po dun sa mga catastrophic illness, yung mga malalaking sakit. Opo. So, ibig sabihin po ba nito, maaasahan po natin at tinitignan nyo na po, Dr. Mercado, kung paano pa mapapalaki yung pong, o mapapataas po yung benefit packages po natin? Totoo po yan. At kapag po meron na kaming datos at naiangat na natin yung coverage at na-define na namin yung sinasabi naming standard of care na dapat panatiliin, tingin ko po mas madali nating maidudulog sa Senado, sa Kongreso na ito po ang kinakailangan nating budget para po ma-sustain na natin at mapunan yung talagang pangangailangan ng PhilHealth on top of the contribution po ng ating mga miyembro. Pero paano po yan ngayon kung zero po ang na subsidy? Tama po ba yung term ko? Na subsidiya ng pamahalaan sa PhilHealth. Paano po kayo gagalaw ngayon? For now, this year. So ang subsidiya po ay in fact
payment doon sa premium ng mga indirect members, Opo. yung pong poorest of the poor, mga yung kagaya po na Indigent, nasabi opo. nyo, yung mga PWD, yung pong mga senior Seniors, oo. na lifetime member. So yun po ay binabayaran po ng ating national government ng premium. So ngayon po na hindi po nagdesisyon po na wag munang bayaran yon, ay una po kailangan po talaga kami maging efficient. So yung pong mga tinatawag kong gaps and leaks, kailangan pong i-plug para po yung natitipid namin ay mapupunta sa karagdagang benepisyo. Pangalawa po ay meron naman po kaming mga na ipong pondo ng mga nakaraan na pwede rin po naming gamitin na para po ipalawigin nga po itong benepisyong itinakda at binigay sa aking misyon ng ating mahal na Pangulo. Parang po yung inyong PhilHealth anniversary, nagbago po bigla kung paano ang yes. celebration. Idinaan po ito sa simpleng misa, Thanksgiving Mass, at siguro simpleng salo-salo ng mga empleyado nationwide. Actually po, wala nang salo-salo eh. Ay, Diretso wala na na ho po. diretso na nag-board meeting after the Mass. So, trabaho po ang finukus. Oo. Pero may paunti-unti pong packets at yun po ay taon. The whole year naman po yung celebration. So, meron pong mga packets na celebration sa mga regional offices po natin at kahit po sa national office. Pero hindi na po kasing laki nung pinaplano nung una. Nung una, opo. Malaki rin po yung natipid po doon. Gusto nyo rin pong tutukan ang consultation program in relation sa early detection. Ito po yung mayroon na yung konsulta package. Paano po yung magiging proseso nito? Magdadagdag ho ba tayo ng gamit? Maglulunsad ba ng kampanya on this? Kasi doon po sa nakikita ko, I think this was launched last year. But the challenge here is, they launched it, but very limited yung mga accredited na clinics or hospitals na gumagawa nun. So siguro po ako nagsasalita po ako bilang isang PhilHealth member, paano kung kunwari taga Quezon City ako, kunwari lang po, hindi ko pa alam kung saan ang accredited. Tapos yung accredited lamang na pinakamalapit sa akin ay nasa Bulacan pa. Hindi ko talaga nagagamitin yun, hindi po ba? So, ano po yung nakita nyo dito sa consulta package kung paano pa mas mararamdaman ng mga miyembro? Tama yun, Cheryl. Ang unang palalawigin o paigtingin nga namin ay yung tinatawag na primary care. Ang primary care ay kung saan preventive. Kasi mas malaking gagastusin natin pag curative na o yung pasyente ay talagang maho-hospital na. So nakatakta dun sa Universal Healthcare Law natin na ang bawat Pilipino ay naka-assign sa isang gatekeeper. Ang kaso nga, gaya ng nasabi mo, marami pa ring mga doktor at mga facilities na ayaw magpa-affiliate dahil natatakot silang hindi mabayaran unang-una. Kaya yun nga, kaya ng sinabi ko in terms of my priority, apart from process improvement, digitalization, is to be able to pay our providers na mas mabilis. Ang habol namin ay mapaiksi na to at araw-araw nga kung pwede makapag-issue ng cheque para mabayaran sila. So hopefully with that process improvement in terms of payment cycle and also palalawigin namin yung mga benefit o mga laboratory kailangan i-cover ng konsulta, tataas na siguro yung aming konsulta capitation o bayad at mas marami kaming mahikayat na mga providers. Hindi po ba yan pwedeng isabatas na lahat po ng ospital, clinic, dapat ay at least malang basic pag i-accommodate at babayaran na lang po para kasi kaysa yung pailan-ilan lamang po, hindi ba pwedeng ganun? Wala Inuobliga yung total babayaran naman sila, very minimal, and we're just talking about consultation di ba? The rest, at least man lang, kasi ang mga tao po, ayoko na magpupunta, ayoko na magpatingin, kahit may nararamdaman or nagsususpecha, gastos lang yan or mabigat. Hanggang, sabi nyo nga po, kung kunwari ay sana naagapan ang simpleng ubo, sipon, na naging pneumonia na, ang laki na ng nagasto sa ospital. Pero sana, baka magkaroon ng
memorandum of agreement or understanding or something na sige, sa bawat magpapakonsulta sa inyo, basic naman ngayon 500 or bigyan nyo na, kawang-gawa ng ospital 300 pag PhilHealth member, wala po bang hindi po ba pwedeng gawin yun? Or you could do it with your charm. Maybe, kasi sabi nyo nga po, kilala nyo naman natin sila. Talagang pakikiusapan natin. Oo. Pero voluntary po hindi yung nakasaad na batas na ito po ay mandatory. At meron pong kaakibat kasing responsibilidad yung isang provider kasi kami po yung biggest, kumbaga kami ang pinakamalaking namamakyaw ng health services. So kung kami po ay kukuha ng serbisyo sa isang doktor at isang clinic, meron din po kaming mga kung tawagin namin outcome metrics. Meron ho kaming i-measure na dapat gawin nila. Kasi ang problema po ng babayaran natin kada, for example, kada consult or kada laboratory gagawin. Meron po in health economics na sinasabing parang supplier-induced demand, demand na ibig sabihin po, nagiging mataas ang konsumo dahil hindi po masyadong binibigyan ng responsibility o responsibilidad yung mga healthcare provider na yung tama lang at nararapat ang gawin. So yun po in health economics kasi po kami ang nag-i-indicate kung ano po yung gagawin at kami rin yung nagbibigay ng serbisyo. So medyo po kung tawagin may conflict of interest. So yung pong aming pamamakyaw ng serbisyo ay meron po kaming kaakibat na mga patakaran para po maiwasan naman din yung conflict of interest kasi pag ganun po ang nangyari ay mas madali po mauubos ang ating pondo. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating talakayan sa bago po nating PhilHealth President na si Dr. Edwin Mercado. May mga concern po ba kayo as PhilHealth member? Maari po nating ipaabot kay Dr. Mercado. Baka po hindi nila napapag-usapan ito sa board, diba? At least bilang miyembro, magkaboses po tayo, maipabot natin sa kanila and maybe this is something that they would consider of doing or adjusting yung membership, yung bayad po natin. Ang sinasabi ay from 5% na po ba tayo, Doc? Yes. Sinasabi, umaapila na ibaba muli ito sa 3 or 3.5%. Ayan po, ano po ang take nyo on that? And basta po kung anong concern, post po kayo, dali, or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. We have 30 minutes left with the new PhilHealth President. Abusuhin na po natin siya habang nandito. Wag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Kwas. Mga ating question of the day, anong PhilHealth coverage ang dapat pang taasan? Or may mga concern po ba kayo bilang PhilHealth members? Sabi ko nga po, ito na po yung pagkakataon natin. Willing naman po siya. Pero sa pagkakataon lang ito na maabuso po natin pagdating sa mga tanong at mga pagsasabi ng ating mga concern ng ating bagong PhilHealth President na si Dr. Edwin Mercado. May caller po tayo, Dr. Yes. Mercado, and siguro mas bigyan natin ng priority yung ating mga netizens. Ayan, kasama po natin mula sa Quezon City si Miss Edith. Hi, Miss Edith! Good afternoon po sa inyong dalawa. Opo. Ay, good afternoon po. May tatanong lang po kay Doktor. Opo. Dok, kasi po ako, 2 times na yatang na emergency, pero umaabot lang ko ng 5 to 4 hours. Bakit po hindi nagagamit ang PhilHealth? Matagal na po akong member since Medicare pang tinatawag. Member na po ako, pero hindi ko po kailangan daw magdamagan pa. Oo, Ganun po ba yun? Sayang naman po yung hinulog ko sa PhilHealth. Ayun po. Thank you, Miss Edith. Ayan. Okay, thank you very much. Ayun po. Magandang tanong po 'yan, Ma'am Edith. Ano po? Dahil natataon po dahil nung nakaraan pong linggo lang ay nilabas na po namin ang bagong benepisyo na i-cover na po yung mga laboratory at outpatient na mga procedures or ancillary
sa emergency room kahit po hindi kayo umabot ng 24 oras. Oo nga, kasi noon wala pong... Noon po, kailangan 24 ma-confine hours. O, ka. ma-confine. Opo. Oo nga po, kailangan ma-confine. Ayan, Miss Edith, good news. Ayaw po namin na ma-ER ka ulit, ma-emergency ka ulit, maidalin mo sa yung sarili mo sa ER, pero next time, ayan, sa mga kapatid po natin, at least now we know na pag po tayo na ER, kunwari ECG tayo, or kailangan ng blood works, at least we know na part of that will be shouldered by PhilHealth po. Tama po yan. Ay, And salamat. maganda po yung inyong term na part of that. Kasi Oo. po may nakaset na po kaming rates, pero sigun po yun dun sa facilities kung sila po ay magno-no balance bill o sapat na po ba yung aming i-cover. Yung iba po naman ay baka meron pa pong May sobra konting na karagdagan. konting out of Pero pocket. again, yun po ay isang malaking pakiusap ko sa ating mga kapartner na provider na yun naman pong substantial na yung aming coverage ay sana naman po wag naman masyadong malaki yung out of pocket. Ayan. Kasama rin po natin another caller mula po sa Taguig, si Miss Rose. Hi, Miss Rose! Ay, hello po, Ma'am Cheryl Cosil. Opo, kasama po natin ang ating bagong PhilHealth President na si Dr. Mercado. Magandang hapon po, Ma'am Rose. Hello po, good afternoon po. Hello po, Doc, Ma'am Cheryl. Tatanong ko lang po kung yung premium po ba namin na monthly, may possible po ang bababa pa yon? Yung contribution po natin bilang PhilHealth member, Opo. Magkano? Kasi tumaas po, Ma'am Cheryl 350.72 po. oo. Kayo po ay binabawasan na or voluntary member po kayo? Bawas po, Ma'am, from company po. Sa Ayun. amin po, makikita po sa payslip. Oo, kasi nasa max po tayong 5%. 5%, Oo. Ayun, sige po, Doc. So, Ma'am Rose, yung pong 5%, nakatakda po yun sa batas. Pero meron po ngayong binabalangkas na mga proposed amendment to the law na ibaba po. Pero yun po ay pinapaubaya ko na po sa ating mga mahal na mambabatas. Nasa third reading na po yun. At hopefully po ay magkaroon po ng resolusyon. Kung ano po man ang pagkasunduan sa mababa at mataas na kapulungan, amin pong susundin. So, Opo. Yun po bang, magkano po, Ma'am Rose? 375 pesos. 350 po ang 0.72. Kasi po, Ma'am Cheryl, yung nakaraan, Opo. mga nasa 50 pesos or 60, basta di pa umaabot ng 100. Opo. Ngayon, talagang mabigat din po. Mataas- Ano po mataas, yun? Ma'am, Ma'am Rose, monthly or per sweldo mo nakikita? Monthly po. naman. minsan. Opo. Hindi po kasi ako regular. Yun po ba may party din na binabayaran doon ng company? Yes po. So, kalahati pa to. So, ang Correct. shoulder po ninyo, yung 375. Opo. Malaki-laki nga rin po para lumalabas. Sa parang 700. total po Ma'am, is minimum lang 750 po. Kasi, ma'am, minimum lang po kasi kaming swelduhan. So, Opo. mabigat po talaga. Opo. Pero, Ma'am Rose also, minsan kasi kahit medyo mabigat, kung talagang maganda ang benepisyo, okay din 'di ba? Kung alam mo na pag na-hospital ka, ikampante ka, ano ba ang concern mo sa bilang isang PhilHealth member? Ano yung parang, kumbagay, wish list bilang isang PhilHealth member? Ang isa pa po, yung bang mga laboratory test, pwede na po ba yon sana maipasok sa PhilHealth? Katulad na lang po sa mga individual na mga clinic, yung hindi ka naman po nasa loob ng hospital. Ayun po. Maganda pong katanungan kasi nga po nabanggit kanina ni Ma'am Cheryl yung tungkol po dun sa primary care o konsulta. Pag kayo po ay na-i-assign sa isang clinic at kayo po ay meron ng isang primary care doctor, meron na pong mga nakatakdang laboratorio na dapat ay kasama doon sa coverage ng konsulta. At yun po ay babayaran ng PhilHealth per member per year. Parang pakyawan nga yung aking term na ginamit kanina. Kung magamit man o hindi ng ating miyembro para masustain na po yung at sapat yung makukuha ng ating mga provider at yun nga po ang kaso lang ay talaga pong kailangan naming palawakin pa
yung network of providers. Malapit na po yan, Miss Rose. Baka po sa Taguig, I'm not sure kung meron pa. But, Miss Rose, narinig mo na ba yun? Yung konsulta package ng PhilHealth? Opo, Ma'am Cheryl, naririnig ko na po yun, pero hindi ko pa po alam kung Saan siya pwede? Oo. Opo. Kasi yan, Opo. may connect, ano rin sila, may accredited na pharmacy, pati gamot, pwedeng libre, ay, ma-shoulder yung maintenance. Alam ko may talaga ganun po? po. Meron na Oo. pong kasama doon, yung pong mismong health center, yung pong kung saan kayo na-assign na klinika ang Oo. magpo-provide. Pero meron po kaming pag-aaral na ginagawa ngayon na on top of the essential medicines na i-cover nung primary care, ay may mga karagdagan pong outpatient na gamot. So yun po pinag-aaralan pa namin. At hopefully within the year po ay mailabas din namin. Ayun, Miss Rose, salamat po sa inyong pagtawag and hopefully, i-pressure natin lalo si Doc Mercado. Ayan, na Ay, thank you magagawa po ito para po sa ating mga miyembro. Konti na lamang po yan. Pero you might wanna double check po yung website po ng PhilHealth. Baka naman may malapit po sa Taguig na accredited na clinic or ospital. Kasi po, magre-rehistro po kayo para mabigyan opo. po kayo ng inyong doktor. At yun na yung regular nyong pupuntahan na siguro every 6 months na check-up. Depende po sa itatalaga po sa inyong doktor. Baka po may malapit. Opo. Sayang. Thank you po, Ma'am Cheryl. Thank- Gosin. Salamat po. Thank you po. Doktor. Thank Salamat you po, Miss salamat Rose. po, Miss Rose. Oo. Kasi ang ganda Kung pwede lang sana, lahat na lamang po ng PhilHealth offices, tayuan nyo po ng clinic. Kami po'y tagabayad hindi ho Di ba? tagabigay ng pero Kung pwede lang dikitan, kung I don't know what agency or maybe DOH, po ang- 'di ba? Magtayo kayo ng basic na pupuntahan. At wala pang issue sa pagbabayad. Madali Tama po. kayong kakapag-create pa po kayo ng trabaho sa ating mga healthcare workers, DOH. Tapos I'm sure at cost or tamang presyo lang po ang ang sisigilin nyo sa PhilHealth. Everybody happy. Mas naaalagaan nyo po yung kalusugan ng taong bayan. Di ba, sir? Actually, Ma'am Cheryl, yung DOH nagbukas na ng mga bukas center. Yung bukas center ay nakadikit sa usually regional hospitals. Okay. Ang focus nun primary care. So yun yung nagiging clinic for konsulta. Manned by family practice clinics. Na-offload o nababawasan po yung mga pumupunta sa emergency room. So tuwan-tuwa po yung mga yung kung saan po may bukas center. Yun po yung pinapalawig. Gano'ng karami na po yan? As of may mga higit 25 na po Kulang pa, pero Laki-laki ng bansa malaki natin. pa ho ang kakulangan. At yung super health center po na naman mga local government unit ang nagtatayo. Yun lang po yung mga medyo may kayang mga local health units, mas kumpleto po yung kanilang mga gamit doon. Nako, ayan, Carmi. Meron palang, anong tawag doon, Doc? Bukas Center po at Super Health Center. Ayan, Super Health Center at Bukas Center. Invite natin sila kasi tayo, hindi natin alam. What more yung mga iba din. Again, ito po, Yun po yun. yung messaging sa taong bayan. Sana rin po, hello sa mga taga-DOH. Ayun po, sana rin ay maglaan ng mga ganitong programa or sa mga Facebook page po ninyo ay ito, yung mga dapat nakikita ng mga tao. Ang hirap din po na ipaabot kahit gusto mo bawat Pilipino ikausapin. Kaso depende rin sa atensyon ng mga tao. Baka lalaman na lamang yan pag na-ospital or nakarating sa ospital. So meron na palang Bukas Center at saka Super Health Centers. Super Health Centers po. Sige, we will schedule that so we could discuss that here in our program, mga kapatid. Okay. Break po tayo ng kaunti, mga kapatid. Pahingahin lang natin si Dr. Mercado ng kaunti. We still have 14 minutes left with him. Kung may mga concern po kayo, habol po kayo. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ng PhilHealth. Oras po natin, 12 minuto bago mag alas 5 po ng hapon. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kasama pa rin po natin ang bagong presidente po ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado. Okay, ito pong mga binanggit natin na plano po sa PhilHealth, Dr. Mercado. Maganda po talaga, pero paano ito gagawin? Dahil alam
again, paano po ang inyong diskarte natin na with a very limited budget? Inayos nyo na ba? Meron na ba kayong listahan na ito doable this year? Ito next year na kasi kapos tayo sa budget. Nandun na po ba kayo sa stage na yon, na process na yon? Ay, natataon po yung tanong nyo kasi bukas po mag-umpisa na kami ng strategic planning for 2026. So sabi ko nga, define nyo yung must have and nice to have. Kasi kung hindi pa natin kayanin, hopefully naman by next year siguro makakahingi na nga tayo ng mas maganda-gandang budget given na mas malinis na ang ating datos at meron na tayong komputasyon kung magkano talaga ang kailangang yung tawag nga natin ay payment ng premium para mapanatili yung standard of care na hopefully maitaas namin ngayong taong ito. So the quick answer is meron na po kaming listahan ng mga pangunahing mga kailangan gawin. At sabi nyo nga po, yung nabanggit nyo kanina sa beginning po ng program ay digitalization muna talaga tayo para mas mapabilis po ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Pero yun nga sir, yung sa accredited na clinics and hospitals for the consulta package, malaking bagay po yun sa ating mga kababayan. Dok. Bukas nga po magkakaroon ako ng pagpupulong sa ating mga malalaking hospital groups para hikayatin. At isa po kasi sa most probably itatanong nila ay ano po yung financial viability kasi yun po ay mangyayari lang kung may tawag namin economies of scale. So humahanap po kami ng paraan kung saan po yung pag-register sa konsulta ay bultuhan na. Halimbawa po through mga schools, through big companies para po hindi tingi-tinging pupunta ka para i-register. Ang tawag po doon ay batch processing. So, yun po ay tinitingnan namin na paraan para po mahikayat nga ang private sector na sumama. At yun po ay mangyayari lamang kapag may scale na o may sapat na dami ang miyembrong nakaregister kada clinic. Pwede po ba yun, Doc? Yung sanipuwersa po kayo sa private sector? Yes po. Basta po bibigyan din lang ng option yung ating mga miyembro, halimbawa po sa eskwelahan, may bibigay po kaming option. Ito po yung mga clinics na accredited. Para po kasi ang isang root principle po ng universal healthcare ay may choice po ang pasyente. Hindi po natin pipilitin. So base po yan sa convenience, base po sa presyo. And eventually po kapag nailathala po ng mga iba't ibang clinic yung kanilang datos sa resulta, ilan po ang na control na diabetes, na hypertension, ay mayroon pong tawag namin informed decision yung mga consumer kung saan po sila magpaparegister sa taunan kasi every year po pwede kayong lumipat ng provider. So yun po ay depende po doon sa quality ng care na binibigay po ng isang provider. Ayun po. Silipin ko po, we have 8 minutes left, Doc. Dito po ako sa mga komento ng ating mga netizen. Si Direk Nanding, nahinto po sa paghulog sa PhilHealth ng matagal na panahon. Paano po ito itutuloy? At kailangan bang bayaran yung mga hindi nabayaran na nakalipas na buwan? Magandang tanong din yan, Direk Nanding. Ang tawag nga dito sa PhilHealth ay isang social health insurance. So pag sinabing social health insurance, kakaiba yan dun sa mga insurance na HMO. Dahil ito ay contractual, parang lahat ng miyembro at gobyerno ay nagkakaisa. It's a social contract na panatiliing sapat ang pondo sa pamagitan ng pagbabayad ng kanilang premium at for the government naman ay yung premium ng mga indirect or yung mga kababayan nating medyo nandun sa 4Ps, indigent, etc. etc. Sa ngayon po ang alam ko hindi naman although maaari po akong magkamali pero ang importante lang po kapag kayo po ay nakaambag ng 10 taon o total of 120 months, pag kayo po ay umabot ng 60 years old, lifetime member na po kayo. So yun po ang kailangang tuusin nyo siguro. Ilang pantaon ang kailangan kong ambag, kung ako man ay naputol yung aking ambag,
para makaabot po kayo ng lifetime member pag dumating po kayo ng 60. Kung hindi pa po kasi, may karagdagan taong pupunan nyo yun. Pag lumabot na kayo ng 120 at 62 kayo, saka lang kayo magiging lifetime member. Ganun pala yun. Pwede pong okay, I could be, ganun. mali pala ako. Kala ko once you reach 60, regardless na umabot ka ng 120 contributions or hindi, akala ko lifetime member na. May Iimbitahan record po natin ulit ang PhilHealth para ang focus natin membership. Correct. Kasi minsan talagang may mga bagong members, syempre di po ba, or bago sa kanila to, para mas naintindihan natin bilang miyembro at obligasyon din natin bilang miyembro. Hindi rin po dapat natin kalimutan, mga kapatid, na ito po'y monthly dapat natin talagang binabayaran. Sabi ko nga, ito yung sigurong inilalabas natin na pera, binabayad natin bilang PhilHealth member na hanggat maaari ay ayaw nating magamit. Kasi minsan ang thinking natin, wala hindi ko naman napapakinabangan, ba't pa ako magbabayad? But hindi po natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Hindi po ba? At hindi man natin nagamit yan for the whole year. Pagpalagay natin, nagbabayad po kayo ng 1,000 isang buwan, para mas madali lang yung math. So that's 12,000 a year. Never kayo na ospital, hindi nyo nagamit. Magpasalamat na lang din po tayo. Hindi po yan nasayang. Napunta po yan doon sa mga kababayan natin na walang kakayanan na magbayad bilang miyembro. Katulad po ng sinabi nyo, Dr. Mercado, doon po sa mga indigent po natin, mga PWDs at mga seniors na hindi na po sila nagbabayad ng membership. But then again, this time, with all naintindihan ko po doon sa mga programs na ginagawa po ng PhilHealth ngayon, like the Consulta, hindi po nasasayang yung membership natin dyan. Hindi po natin kailangan ma-ER o ma-emergency o ma-confine para magamit natin yung ating membership kasi meron na pong consulta package na pwedeng yung primary, po natin, health. Preventive po. Preventive, ang focus. 'di ba? Yung focus. So, hindi sayang po at all. So, let's just make sure that we pay po monthly yung ating membership. Para na akong spokesperson ng ambassador pala. Hindi pala Ambassador spokesperson. po. Pero Salamat para na ako po. ambassador. But, nakita ko kasi po yung growth din ng Yes. PhilHealth. Almost 30 years na po ako dito sa industriya. So nakita ko na every time ma-interview ang PhilHealth, kung paano rin Kaya- nag-i-improve yung packages na ino-offer sa mga kapatid natin. At kung gaano rin sorry for the term kawalang kwenta noon. Babaguhin yung po mga natin benefits. Ngayon, hindi po. Nakita naman natin, especially like dun sa ating mga, Doc, sa nagdadialysis, cancer patients. Ayan, yung kailangan ng heart surgery, di po ba? May mga packages na, at least yung kampante ka na, itong parting ganitong amount, masasagot ng PhilHealth. Eto, bubunuin ko, paano ko ba bubunuin yung the rest? Pero alam mo na may katuwang ka sa pag ikaw ay nangailangan pagdating sa kalusugan. Okay, si Gina Abellanida, sana po pati check-up at laboratory kasi wala naman po akong hanap buhay. Yan na nga po yung consulta Correct package. Diba to? Si Feli Lotino Hernandez, good afternoon po. Na-try ko po ang konsulta o e-konsulta. One time lang po ako inalaw and that's it. Senior citizen ako. Hindi dapat, di ba? Ay, hindi po. Kasi Oo. may mga nakatakda pong, lalo na yung first patient encounter, yun po yung unang screening para tukuyin po anong existing na sakit mo eh. So, sigun po sa sakit nyo, kung kayo po ay may hypertension, diabetes, ayon po doon sa standard of care, kailangan po, tuloy-tuloy po ang pagmo-monitor. Kasi yun nga po yung sinasabi kong kaakibat na responsibilidad ng provider. Dapat makontrol at maibaba niya yung incident rate. Kapag nakikita naming tumataas instead na bumababa ang mga incident rate, baka may kailangan baguhin. So, hindi po minsanan lang yan. Miss Feli, mag-email po kayo sa
sa PhilHealth po ng inyong experience. Baka rin po yung provider ninyo hindi po naintindihan yung kanilang role para Correct. ma-call yung attention na this is not just one time. Sabi nga po, naalala ko nung sabi ni Doc Ish, kung sasabihin sa'yo ng doktor na kailangan mong bumalik after 3 months or 6 months, pasok pa rin po yun sa kasi kailangan nyo ng kailangan po yun para mapangalagaan nyo po at mas mabantayan yung inyong kalusugan. Si Samson Talyodar, sa sobrang laki ng pondo sana, ay lagyan po ng mga equipment ang mga government hospitals para ma-avail ng mga walang pambayad sa private hospitals. DOH po yan. Sa susunod, po natin sila. We'll try to invite po DOH. Ano na nga ba ang ginagawa ng DOH para i-improve yung kanilang services sa mga pasyente sa mga government hospitals. Although, Cheryl, yung malilikom din ng DOH hospitals dun sa aming payment ng mga claims nila, Dapat doon. ay dapat magamit din nila para improve yung services at Oo. mag-expand magdagdag ng mga kagamitan. Lalo na po yung mga nasa liblib na lugar. Sana masimulan po kahit ang basic hospital lamang. Naalala ko noon, nung kami po gumagawa pa ng mga storya, Diyos ko talagang ibabangka pa namin yung pasyente. May hospital sila doon. Di ko matawag na hospital yon. I can't remember the place. Nangangalawang na yung mga gamit. Oo nga po. Parang ayoko rin diba kung ikaw rin pasyente, hindi po, ibangka nyo na lang ako. Binangka pa po namin talaga. So yun yung realidad sa mga probinsya, sa mga liblib na lugar. And I'm sure, bilang clinician po at advocacy yung nag-iikot din po kayo. Ay, nakikita ko po nakikita nyo po yan, Doc. Ayan, si Juan Quixote, sana po ang PhilHealth masama ang dental care. Ay, meron na po. Meron na, di ba, Doc? Yes po, meron na pong dental package. Again po, ang issue ay yung mga accredited dentist. So kami po ay again mananawagan sa ating mga kasamahang dentista na mag-affiliate po sila. Kasi kailangan po muna maging affiliated or accredited provider. So may kasama na po yung dalawang bunot, yung sealant, tsaka po yun lang yung pasta ay pinag-aaralan pa namin. Eventually po, pati pustiso. So ang una po na namin kino-cover ay yung tinatawag na preventive para hindi umabot sa kailanganan ng pustiso. So yun po, like yung prophylaxis, yung sealant, Cleaning. at saka Cleaning. yes, yung cleaning, yung Oo. prophylaxis, oral prophylaxis kung tawagin. Covered na po yun. Baka po, overtime na pala. Sige, sa susunod na lang. Meron pa ako suggestion doon sa mga dentista. Parang, alam niyo ba Doc, yung parang di ba pag nagme-medical mission ng mga doktor, maging ang mga lawyers, di ba? May free, Libreng bunot. Baka kunwari sa regular clinic nila, kasi baka sabihin nila, syempre, profession pa rin po yan. Correct. Dapat may makitain pa rin po bilang doktor, bilang dentista. Baka parang pagdating in a day, you'll be able to accommodate 4 or 3 patient na ganon. The rest, sige, yung ganon lang po. Pwede bang ganong agreement? I don't know. It's just me. Again po, malaking It's pakiusapan ideal po. sana. Ideal po. Parang imimix mo talaga yung paying tsaka yung itong. So yun po ay may economics involved. So siguro na po yun dun sa dentista kung paano po ang mix niya. Pero tingin po namin sapat po yung coverage para i-consider po talaga nila volume po Ang dami pa natin sana pwede pag-usapan. Pero sige, Dr. Mercado, bigyan po namin kayo ng mga 3 months. Balik po kayo dito. Of course, para yes. mag-report. Opo. Para papag-usapan natin yung mga changes na po sa PhilHealth po. Opo, with open hearts and also po, we will definitely take your offer on that. Ayan po. Kapag Salamat kayo po ay, for making nag-invite. time and good luck po. Salamat Ayan. po. Simula Salamat pa po lamang na marami. Yes po. Ayan po, mga kapatid, ang ating bagong PhilHealth President, Dr. Edwin Mercado. At mga kapatid, nauti po tayo ng kaunti. Diyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.